tingnan nyo to guys, 195,000 yung nag-like. Tapos, ito naman, 339,000. Tapos, meron ditong 265. Ang nakalagay naman dito is 8 na paghahanda just in case na may lockdown na mangyayari. Tapos, ito naman, 8 din na paghahanda kung ano yung mga dapat natin gawin just in case. Tapos, ito naman, ano naman yung state of national emergency. Ano ba ang ibig sabihin? In-explain dyan. May explanation yan. Ito, lahat ng pinopost ko, meron dyang caption. Katulad nito guys, yung pinost ko na to na state of national emergency. At saka to, ano ba ang ibig sabihin? Nandito yan guys sa caption. Mahaba yan, ayan. In short, sa madaling sabi, meron pa nga dyan, no, ang state of national emergency ay nangangahulugang kapos o hirap ang supply. Kaya mas aktibong kontrolin ng gobyerno ang paggamit at pamamahagi nito. Sa isang banda, mabuting balita rin ito dahil pinapakita na seryoso ang tinutugunan ng pamahalaan ang problemang ito. Yung mga pinopost ko dito is nakikita ko yan sa mga social media. And itong social media ko, yung mga platform na kung nasaan yung nakikita yung mga post ko, isinishare ko yung mga nalalaman ko, nababasa ko para maging aware tayong lahat sa mga bagay-bagay. Kaya huwag kayo magko-comment yan na fake news yan. Tingnan nyo na lang yung mga nangyayari ngayon tulad nung gas. Nakaraan, 102 lang yun, 104. Ngayon, 120 na. Ngayon, 130 na. 132 pa. Kakauwi lang namin, 132 na. Lahat ng pinopost ko dyan is napapansin ko at nakikita ko at sinishare ko rito. Nasa inyo na lang yan kung maniniwala kayo or maghahanda rin kayo at maging aware kayo ano ba ibig sabihin ng mga emergency, ganyan. Oh my God, guys. Dapat yung mga platform nyo, hindi lang yan ninyo ginagamit sa pang-chismis. Dapat chinichismis nyo rin kung ano yung mga nakikita nyo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kaya nga random tong mga pinupost ko rito kasi gusto ko maging aware kayo lahat sa mga nakikita nyo, sa mga nangyayari. Kung sa lugar ninyo hindi pa nangyayari yan, ewan ko na lang sa inyo. Basta ako, kung ano yung pinupost ko rito is talagang maging reminder to sa ating lahat. At saka ito pa, alam nyo, yung mga pinupost ko rito, may karapatan tayong ikalat to kung ano yung nangyayari. Kasi after nang may bagong umupo man na presidente or sino man yung uupo na yan, mga yan nandiyan sa posisyon na yun ngayon, is makikita ko tong mga post ko kung sino yung mas magandang mag-handle sa Pilipinas. Gawin yung purpose, gawin yung may purpose yung mga social media nyo. Alam nyo, kinikip ko lang lahat ng mga nandito para may comparison ako in the future. Tulad ngayon, nakita nyo naman yung mga post ko. Yung katulad nito, ito yung mga pantry na ganyan. Tapos ito, totoo naman tong nangyari. Ito, ano pa ba? Alam niyo yung mga, hindi nyo ba nakikita? Ito pa, wait lang. Ayan guys, so hindi nyo ba nakikita yan sa sa mga balita tuwing gabi na tulad nito yung uling, 370. Guys, 500 na yan ngayon, ha? Itong gas. Pinupost ko rito kung ano yung mangyayari sa social media, ba? Okay, kaya ina-update ko kayo. Eto pa, wait, there's more. Oh, eto, yung pagtaas ng mga bilihin. Totoo naman yan, hindi pa kayo bumibili? Hindi pa kayo lumalabas ng bahay para mamili ng mga kung anong kailangan? At ito sa ibang bansa, ayan sa Cuba, mag-research kayo, mag-google kayo, manood kayo ng ibang balita ng ibang bansa, kahit puta-puta lang kayo sa mga google, binabalita yan na wala ng kuryente doon sa Cuba. Lalo na itong LPG, 1.5 na 1.5 na kakabili lang namin. Kaya nagtataka ako, bakit ang dami nagsasabi dyan, nagko-comment ng fake news niyan. Hindi ba kayo gumagastos? Hindi ba kayo, Diyos ko, alam ko yung mga nagsasabi lang dyan ng fake news, yung mga, walang trabaho, walang ambag sa bahay, mga pabigat kayo, kaya di nyo ramdam. Ako kasi ramdam na ramdam ko dahil I have kids. May 3 akong junakis at ramdam na ramdam ko yung mga expenses, tumataas na. Diyos ko, ewan ko, gusto ko lang talagang magsalita kasi ang dami na ninyo nagko-comment dyan na fake news. Kung ayaw nyo dito sa mga pinupost ko, hindi, i-block nyo ako.